Amoy ngang matapang na gamot pa rin ang aking mga kasuotan nang tuluyan akong makalabas sa pagamutan sa Maynila. Madilim ang kalangitan at nagbabadya ang isang napakalakas na pag-ulan na tila nakikiramay sa aking pagod at lupaypay na katawan. Isang buong linggo akong nakaratay dahil sa matinding pag-atake ang aking karamdaman. Isang sakit na unti-unting umubos sa aking lakas at sumisira sa sarili kong katawan mula sa loop. Ngunit sa kabilang kirot sa aking mga kasukasuan at bigat ng aking dibdib, may isang munting ngiti na sumilay sa aking mga labi. Uwi na ako. Gusto kong gulatin ang aking asawa. Sinasadya kong hindi ipalam sa kanya na papayagan na akong lumabas ng manggagamot sa araw na ito. Sa aking isipan, nakikita ko na ang kanyang mukha. Tiyak na magugulat siya at sandaling matitigilan bago ako yakapin ng napakahigpit. Ipagtitimpla niya ako ngang mainit na salabat gaya ang palagi niyang ginagawa noong maunang taon ng aming pagsasama. Ang nga magagandang alaalang iyon ang naging sandigan ko habang binabaktas namin ang napakasikip na daloy ng mga sasakyan. Bumuhos ang malakas na ulan habang lulan ako ang isang pampasaherong sasakyan patungo sa aming tahanan sa lungsod Quezon. Halos 2 oras ang binuno ko sa daan nang makarating kami sa tapat ng aming bakuran. Tuluyan ng binalot ng dilim ang buong paligid. Ang mapuno ng mangga na paborito kong alagaan ay nakayuko dahil sa hampas ng hangin at bigat ng tubig-ulan. Dahan-dahan akong bumaba, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking mga binti dahil sa hapo. Nagpasalamat ako sa super, nagbayat, at binuksan ang aming maliit na tarangkahan na hindi nakakandado. Ngunit pagkapasok ko pa lamang sa garahe, may napansin agad akong isang bagay na lubhang kakaiba. Sa tabi ng aming lumang sasakyan, may nakaparadang isang pulang kotse na kailanman ay hindi ko pa nakita. Kumunot ang aking kaninong sasakyan ito? Wala namang nabanggit ang aking asawa na may darating kaming bisita, lalo na sa ganitong disoras ng gabi at sa kasagsagan ng napakasamang panahon. Marahil ay isang kamag-anak o katrabaho na pansamantalang nakisilong lamang, bulong ko sa aking sarili upang pakalmahin ang nag-uumpisang kaba sa aking dibdib. Tahimik kong binuksan ang pangunahing pinto gamit ang aking sariling susi. Hindi ito nakasara ng maayos. Madilim sa bulwagan, tanging ang maliit na ilaw sa gilid ng hagdanan ang nakabukas at nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakita ko ang daladalahan ng aking asawa na nakakalat lamang sa ibabaw ng aming upuan, at sa ibaba nito, isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Hindi akin ang sapatos na iyon. Masyadong maliit iyon para sa aking mga paa at masyadong magarbo para sa aking simpleng panlasa. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Isang napakalamig na pakiramdam ang gumapang mula sa aking mga paa patungo sa aking dibdib. Napatigil ako sa pagakbang nang makarinig ako ng mahinang tawanan. Nagmumula ito sa ikalawang palapak, mula sa mismong silid tulugan naming mag-asawa. Ang tawa ay malandi, punong panunukso, at tiyak na galing sa isang babae. Sumunod dito ang boses ng isang lalaking kilalang kilala ang aking buong pagkatao, ang boses ng aking asawa. Napakakulit mo talaga, sabi ng boses niya. Rinig na rinig sa kabilangang patak ng ulan sa aming bubungan. Hayaan mo na, matagal pa naman sa pagamutan ang asawa kong sakitin. Malaya tayo ngayon. Parang napako ang aking mga paa sa malamig na sahig. Sakitin. Ang salitang iyon ay tumarak sa aking puso. Mas matalim at mas masakit pa sa anumang karayom na itinusok sa aking mga ugat noong ako ay nagpapagaling. Gamit ang kakarampot na lakas na natitira sa aking katawan, pinilit kong iangat ang aking mga paa at umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay tila pag-akyat sa isang napakataas at matarik na bundok. Mahigpit ang hawak ko sa hawakan ng hagdan upang hindi ako tuluyang gumuho. Bahagyang nakabukas ang pinto ng aming silid. Sumilip ako sa maliit na puwang na iyon. Sa ibabaw ngaming higaan. Ang kamang pinili ko pa ang kulay ngang sapin ng buong pagmamahal. Nakita ko ang aking asawa na yakap-yakap ang ibang babae. Nakatalikot ang babae. Mahaba ang buhok at suot lamang ang malaking baro ng aking asawa. Tumatawa ang asawa ko, walang kahit anong bakas ang pag-alala, takot o konsensya sa kanyang muha. At nang lumingon ang babae, nakilala ko siya. Siya ang katrabaho ng asawa ko na palaging pumupunta sa aming bahay kapag may mangga pagtitipon. Ang babaeng palaging puring-puri ang aking mainihahaing pakain. Gumuho ang buong mundo ko sa sandaling iyon. Parang may malakas na lindol na yumanig at sumira sa aking buong pagkatao. Gusto kong sumigaw ng napakalakas. Gusto kong sipain ang pinto, sabunutan ang babaeng iyon at sampalin ng paulit-ulit ang aking asawa. Gusto kong isumbat sa kanya ang lahat ng aking sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis ko sa sakit mabigyan lamang siya ng magandang buhay, ngunit walang lumabas na tinik mula sa aking lalamunan, nanuyo ang aking bibig. Mabilis na nag-isip ang aking isipan sa kabilang ng alap na put. Kung susugot ako ngayon,
Magmumuha lamang akong isang bali at walang kwentang asawa, gagamitin niya iyon labang sa akin upang palabasin na ako ang may kasalanan. Sa gitna ng aking matinding pagkawasak, dahan-dahang gumuhit ang isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Isang ngiting ang pagising sa katotohanan, at isang ngiting ang pamamaalam para sa isang huwat na pag-ibig. Tinitigan ko sila sa huling pagkakataon. Itinitanim sa aking isipan ang nakakadiring takpong ito bilang panggatong saput na kakailanganin ko sa masusunod na araw. Dahan-dahan akong umatras, parang isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Bumaba akong hakdan nang walang anumang ingay. Tumulo ang aking naluha ngunit kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang aking pahikbi. Lumabas akong bahay at tahimik na isinara ang pinto na tila walang sinumang dumating. Lalo pang bumagsak ang ulan sa labas. Nag-abang akong masasakyan habang basang-basa at nilalamig. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding gulat at pasakit. Nang makasakay ako, sinabi ko sa super na dalhin ako sa pinakamalapit na bahay tuluyan. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ko ang aking telepono. Walang tigil ang pag-iilaw nito. 26 na tawag mula sa aking asawa. Tiyak na nalaman niyang nakalabas na ako. Ngunit bago ko pa man pag-isipan kung sasagutin ko ito, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng isang larawan at isang maikling babala. Ano kaya ang nilalaman ng mensaheng iyon at sino ang nagpadala nito sa ganitong pagkakataon? Nanginginig ang aking mga kamay habang tinititigan ang maliwanag na salamin ng aking telepono. Ang mensahe ay naglalaman ng isang malabong larawan ng isang kasulatan. Pinilit kong intindihin ang nga nakasulat at nang luminaw sa aking paningin, halos tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Isa itong kasunduan sa pagbenta ng aming lupa at bahay. Ang tahanang ipinundar ko mula sa aking mga naging ipon at pawis bilang isang tagapagbenta ng mga gamot sa iba't ibang manggagamot. Sa ilalim ng larawan, may maikling babala. Kumilos ka na bago tuluyang mawala ang lahat sa iyo. Sino ang nagpadala nito? Paano niya nalaman ang maitim na balak ng aking asawa? Hindi ko na nasagot ang mga katanungang iyon dahil biglang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at lumang bahay panuluyan sa isang madilim na kalye ng Cubao. Nagbayad ako at nagmamadaling pumasok upang makaiwas sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Kumuha ako ang isang kwarto para sa gabi. Pagkapasok ko sa loob ng maliit na silid na amoy alimuom at lumang kahoy, ibinagsak ko ang aking sarili sa matigas na higaan. Dito na bumigay ang aking katawan. Ang maluhang kanina ko pa pinipigil ay nagunahang pumatak. Humikbi ako ng napakalakas, tinatakpan ng unan ang aking muha upang hindi marinig sa kabilang kwarto ang aking pahagulgol, parang pinupunit ang aking dibdib. Ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng dambana sa simbahan ng Quiapo, ang lalaking inalagaan ko at inuna ko pa kaysa sa aking sariling kalusugan, ay pinagtataksilan ako sa mismong higaan namin. At ngayon, natuklasan kong pinagpaplanuhan pa niyang nakawin ang aming naipundar. Kinuha ko muli ang aking telepono. Nakita ko ang daan-daang mensahe mula sa kanya. Nagpapanggap na nag-aalala. Nagtatanong kung nasaan ako at bakit daw ako umalis ng paggamutan ng walang paalam. Napakagaling niyang magsinungaling. Kailangan ko ang kakampi. Tinawagan ko ang nag-iisa kong matalik na kaibigan mula pa noong kami ay nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, si Lorna. Siya ay isang matapang na tagapagtanggol sa korte. Isang abogadang hindi kilala ang salitang suko kapag nasa tama ang kanyang ipinaglalaban. Pagkasagot pa lamang niya, bumuhos na ang aking masumbong. Umiyak kong isinalaysay ang aking nakita at ang mensaheng aking natanggap. Walang inaksayang panahon si Lorna. Hiningi niya ang aking kinaroroonan at sinabing huwag akong aalis. Wala pang isang oras, dumating si Lorna na basang-basa rin ang laylayan lang baro. May dala siyang mainit na sabaw ng mami at isang balot ng pandesal. Alam niyang kailangan ko ngang lakas. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pinakinggan niya ang bawat hikbi ko hanggang sa mapagod ako at tuluyang maubusan ng luha. Matapos kong kumain ng kaunti, inilabas niya ang kanyang dalang aparato. Sinabi niyang hindi ito ang panahon para makmukmok. Bilang legal na asawa, may karapatan ako, ngunit kailangan namin ng mamatitibay na katibayan upang igapos ang taong nanloko sa akin. Binuksan namin ang aking telepono kung saan naiwan pang nakabukas ang kanyang nga nakatagong mensahe sa internet. Dahil sa labis na tiwala ko sa kanya nun, hinayaan ko siyang gamitin ang aking telepono sa kanyang mga transaksyon at nakalimutan niya itong isara. Dito bumungat sa amin ang sunod-sunod na katotohanan na lalong sumugat sa aking pagkatao. Nakita namin ang mga resibo ng pagbabayad sa mga mamahaling bahay bakasyunan sa Baguio at Tagaytay. Mga petsang saktong nakaratay ako sa pagamutan dahil sa aking malubang sakit. Ngunit ang pinakamabigat ay, ang aming natakpuan sa kanyang malistahan ng mainilabas na para sa bangko.
Ang ipon naming dalawa para sana sa pagpapagawa ng isang munting botika na pangarap ko ay halos set na. Inilipat niya ang malalaking halaga sa isang numero ngang bangko na nakapangalan sa babaeng iyon. Bumili siya ngang bagong sasakyan gamit ang aking pawis at dugo. Nanggigigil si Lorna habang patagong kinokopya ang lahat ng resibo at katibayan upang magamit namin sa araw ng pagtutuos. Habang patuloy kami sa paghahalungkat, may isang mensahe siyang ipinadala kamakailan lamang sa isang kilalang ahente ngam nga ari-arian. Nakalakip doon ang kopya ngang titulo ng aming lupa. Nang buksan namin ang dokumento, nanlaki ang aking mga mata at parang tumigil ang aking pahinga. May isang lagda sa ibaba ang kasulatan na nagsasabing pumapayak akong ibenta ang bahay ng mabilisan. Ang lagda ay hindi akin ngunit kamuhang-kamuhang angking tunay na pirma. Sino ang tumulong sa kanya upang palsipikahin ang aking pangalan? At paano nila nakuha ang orihinal na titulo na buong akala ko ay nakatago ng ligtas sa lumang baul ng aking namayapang ina? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat patak ng ulan na humahampas sa bubungan ng aming inupahang kwarto ay tila sumasabay sa mabilis at mabigat na pintik ng aking galit. Sa kabilang banda, si Lorna ay walang tigil sa pagtipon ng mga katibayan. Nakabukas lamang ang kanyang dalang makinarya hanggang madaling araw, sinisiguro na ang bawat detalye ng panloloko ay may katumbas na matibay na patunay. Pinakmamasdan ko ang aking sarili sa salamin ng maliit na palikuran. Namumutla ang aking pisngi, nangingitim ang ilalim ng aking mamata, at bakas na bakas ang panghinang ng aking katawan. Ngunit sa likod ng pagod na anyong iyon, may isang bagong apoy na nag-alap sa aking nga paningin. Kinaumagahan. Tumila na ang bagyo ngunit ang kalangitan ay nananatiling kulay abo at malungkot. Imbes na magmukmok sa isang tabi at kaawaan ang sarili, pinilit kong bumangon at nag-ayos. Sinuot ko ang aking pinakamaayos at formal na kasuotan, isang bestida at pangitaas na madalas kong gamitin kapag may hinaharap akong nakilalang manggagamot sa aking trabaho. Nagpahit akong pulang kulay sa aking malabi upang itago ang aking pamumutla. Hindi ako haharap sa lalaking nanakit sa akin bilang isang kaawa-awa at mahinang asawa. Haharapin ko siya bilang isang babaeng alam ang kanyang halaga at hindi magpapatalo sa anumang panlilinlang. Sumakay kami sa sasakyan ni Lorna. Bago kami dumaan sa aming bahay, dumaan muna kami sa himpilan ng barangay upang humingi ng tulong sa dalawang tanod na kilala ko, sina Mang Jose at Mang Berto. Sinabi ni Lorna na kailangan namin ngang masaksi mula sa kinaukulan, hindi lamang para tumulong sa pagbubuhat ng aking mga gamit, kundi upang maging proteksyon sakaling maging marahas o gumawa ng eksena ang aking asawa. Nang marating namin ang tapat ng aming bakuran, nakita kong wala na ang pulang sasakyan ng babaeng iyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, mabuti naman, dahil wala akong planong madungisan ang aking mga kamay sa paharap sa kanya sa araw na ito. Ang tanging pakay ko lamang ngayon ay ang aking asawa. Pumasok kami sa loob ng bahay gamit ang aking sariling susi. Pagkabukas ko pa lamang ng pinto, sinalubong agad ako ng masangsang at nakakasulasok na amoy ng sigarilyo at alak. Matagal na niyang alam na bawal sa akin ang usok ng sigarilyo dahil sa aking karamdaman, ngunit heto at malinaw na ginawa niya ang aming tahanan bilang isang tambayan ng kanyang mabisyo. Nakakalat ang mawalang lamang bote ng alak at mga balot ng pagkain sa ibabaw ng aming lamesa sa sala. Sa ibabaw ng mahabang upuan, nakahiga ang aking asawa. Wala siyang suot na pantaas, tanging maikling salawa lamang, at nanunod ng telebisyon na may napakalakas na tunog. Tila nagpapakasarap siya sa buhay. Nag-aakalang ang kanyang asawa ay patuloy na nagdurusa sa loob ng 4 na sulok ng pagamutan. Nang makita niya akong pumasok kasama sina Lorna at ang dalawang tanod, nanlaki ang kanyang nga mata na tila nakakita ang multo. Halos mahulog siya sa kanyang inupuan sa labis na pagkagulat. Namutla ang kanyang muka at agad niyang pinatay ang telebisyon. Anong ginagawa mo rito? Bakit may kasama kang ibang tao? Utal niyang tanong. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Tiningnan ko siya ng malamig, walang anumang bakas ang pagmamahal o awa sa aking mga mata. Kukunin ko lang ang magamit ko at ang mga mahalagang papeles ko. Nandito si Mang Jose para tulungan ako sa mabibigat na bagahe. Mabilis siyang tumayo at nagpanggap na isang naalalang asawa. Lumapit siya sa akin upang hawakan ang aking kamay, ngunit mabilis ko itong iniwas na tila isang nakakadiring bagay. Mahal ko. Saan ka ba nagpunta kahapon pa? Sobrang nag-alala ako sa iyo, hindi ako makatulog. May sakit ka, kailangan mong mangpahinga. Bakit ka nagdadala ng ibang tao sa loop ng ating pamamahay ng walang pasabi? Ang galing niyang umarta, parang isang tunay na biktima. Nang hindi gumana ang kanyang pagpapaawa, biglang nagbago ang timplang ng kanyang mukha at lumabas ang kanyang tunay na kulay. Tumingin siya kina Lorna at sa matanot ng may halong pagmamalaki at pang-iinsulto.
Pasensya na po kayo sa asawa ko. Medyo nawawala na po kasi siya sa katinuan dahil sa matapang na gamot na ibinibigay sa kanya sa paggamutan. Nag-ilusyon siya, nagiging praning, at nag-iisip na kung ano-ano. Kumulo ang aking dugo. Narito na naman siya. Ginagamit ang aking kahinaan at karamdaman upang palabasin na ako ang nasisiraan na gebait. Upang baliktarin ang sitwasyon at linangin ang mga tao sa paligid namin. Nag-ilusyon? Tanong ko nang may malamig ngunit matatah na tinik na umaling-awngaw sa buong sala. Ang pulang sasakyan ba kahapon sa ating garahe ay isang ilusyon lamang? Ang tawa at ungaw ng isang babae sa ating mismong silid tulugan habang ako ay nasa pagamutan. Ilusyon din ba iyon? Pilit siyang tumawa. Isang tawang peke, kinakabahan, at wala sa lugar. Diyos ko, malala na talaga ang sakit mo at naapektuhan na ang iyong utak. Kotse iyon ng pinsan kong umutang ng pera. Nagseselos ka sa sarili kong pinsan, kailangan mong manggagamot sa pag-isip, hindi ngang abogada o ngang matanot, ngumiti ako ng mapait. Sa isang kumpas ko, nilabas ni Lorna ang kanyang aparatong naglalaman ng aming manakalap na ebidensya at pinalakas ang tunog ng isang inirecord na usapan. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang malandi nilang pag-usap, ang tinig ng kanyang kabit na tinatawag akong sakitin, at ang sarili niyang tinig na sumasang-ayon dito habang nagtatawanan sila sa ibabaw ng aming kama. Namuti ang mga mata ng aking asawa. Napanganga siya at tila naputulan ng dila. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig habang nakatingin ng may takot sa mga tanot na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Bago pa man siya makabawi sa pakabigla, inihagis ko sa kanyang harapan ang makapal na sobrang naglalaman ng makatibayan. Nakalat ang mga papel sa sahig, ang mga talangang paglipat ng aming prasa bangko nga baeng iyon, ang mga resibo ngang mamahaling bahay panuluyan, at ang pekeng kasulatan ngang pakbenta ngaming bahay na may huwat kong lakda. Iyan ba ay ilusyon din? Sigaw ko. Tuluyan nang pinakawalan ang put na kanina ko pa pinipigilan. Gagamitin mo ang ipon nating dalawa para bumili ng sasakyan ng kabit mo. Ibubenta mo ang bahay na ito ng palihim? Ikaw ang masahol, balang kwenta, at manluloko. Napaatras siya. Alam niyang wala na siyang kawala. Hindi na siya makapagsinungaling dahil nakalatak na sa kanyang harapan ang sarili niyang dumi. Umakyat ako at kinuha ang aking manggagamit habang binabantayan siya ng tanot sa ibaba. Pagbaba ko, bitbit ang aking mga maleta, bago ako tuluyang lumabas ng pinto ay hinarap ko siyang muli. Sinabi kong inayos na ni Lorna ang pagharang sa pagbenta ng aming ari-arian sa tulong ng kinaukulan, at makita na lamang kami sa hukuman. Iniwan ko siyang nakalupmok sa upuan, nakahawak sa kanyang ulo, at mukhang kawawa. Nang makasakay na kami sa sasakyan ni Lorna, nakaramdam ako ng matinding ginhawa. Akala ko ay tapos na ang laban sa araw na iyon, ngunit habang umaandar ang sasakyan papalayo sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan, biglang tumunog ang aking telepono. Ang aking matandang ina mula sa aming probinsya sa Iloilo ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, hindi pagbati ang aking narinig kundi ang kanyang malakas na pag-iyak, pag-aalala, at halatang panginginig ng boses. Anak, totoo ba ang ibinalita sa amin ng asawa mo? Umiyak na tanong ng aking ina. Kumabok ng mabilis ang aking dibdib. Ano ang sinabi ng buhong na iyon sa aking mga gulang upang saktan sila ng ganito? Pinakinggan ko ang boses ng aking ina na nanginginig at puno ng takot. Sinabi niya na tumawag daw ang aking asawa, humahagulgol at nagmamakaawa. Ipinamalita nito na ako raw ay nabaliw na dahil sa tapang ng gagamot, na naglayas daw ako at baka kung ano na ang gawin ko sa aking sarili. Gusto pa raw nitong ipasuri ang aking utak o kaya ay ipatawas ako sa albularyo dahil baka may sumapi na sa aking masamang espiritu. Ganito siya kasuklam-suklam. Ginamit niya ang pagmamahal at pag-aalala ng aking mga magulang upang pagtakpan ang kanyang sariling kalaswaan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinakalma ang aking sarili. Nay, huwag po kayong maniwala sa kanya, mariin kong sagot. Hindi po ako baliw. Umalis po ako dahil nahuli ko siyang may kasiping na ibang babae sa mismong kama namin. Maliban doon, ninanakaw niya ang ipon natin upang ibili ng sasakyan ang kanyang kabit, at pinapalsipikan niya ang pirma ko para ibenta palihim ang ating bahay. Natahimik ang kabilang linya. Rinig na rinig ko ang pigil na pagikbing aking ina at ang boses na aking ama sa likuran na nagtatanong kung anong nangyayari. Nang malaman ng aking ama ang buong katotohanan, narinig ko ang kanyang galit na boses. Sinabi nilang hinding-hindi na nila papapasukin sa aming probinsya ang lalaking iyon. Ngunit hindi ako tumigil doon. Kailangan malaman ng lahat ang katotohanan bago pa niya mabaluktot ng tuluyan ang kwento.
Binuksan ko ang aming pampamilyang ugnayan sa mensahe sa telepono kung saan makakasama ang aking mamagulang, ang kanyang mamagulang, at mga kapatid. Dito madalas magpadala ang aking asawa ng mga matatamis na salita at mga larawan naming dalawa upang magpabida bilang isang ulirang haligi ng tahanan. Ngayon, gagamitin ko ang entabladong ito upang wasakin ang kanyang huwat na pagkatao. Nagpadala ako ng isang mahabang mensahe. Ipinaliwanag ko ng maayos ngunit matapang ang totoong dahilan ng aking pag-alis. Kalakip nito ang lahat ng galarawan ng katibayan, ang mga resibo ng paglipat ng aming salapi sa bangko, ang pekeng kasulatan ng pagbenta ng aming ari-arian, at higit sa lahat, ang ipinadalang tinik kung saan malinaw na nagtatawanan sila ng kanyang kabit habang nilalait ang aking karamdaman. Isang napakabigat na katahimikan ang bumalot sa aming samahan matapos kong may padala ang lahat ng ito. Ilang sandali pa. Sunod-sunod na pumasok ang mensahe mula sa aking nga pinsan at tiyahin, pawang nagulat at nagpapahayag ng galit. Ngunit ang ina ng aking asawa, ang aking biyenan na palaging may puna sa aking kawalan ng kakayahang magbigay ng anak, ay biglang sumagot. Anak, baka naman gawa-gawa mo lang iyan, sabi ng kanyang mensahe. Pagod ang asawa mo sa kakatrabaho pambili ng mamahaling gamot mo. Baka kailangan lang niya ng kaunting alih. Huwag mo nang palakihin ang gulo, asawa ka. Dapat ikaw ang umintindi sa kahinaan ng lalaki. Naginit ang buong muha ko sa labis na galit. Ngunit bago pa ako makasagot, inagaw ni Lorna ang aking telepono. Ang matapang na abogadang kaibigan ko ang nagpasya na tapusin ang usapan. Sumagot siya gamit ang aking pangalan, ngunit bitbit ang talim ng batas. Alih po ba ang tawag sa pag-ubos ng aming pondo upang bumili ng bagong sasakyan ng ibang babae? Alih po ba ang pamemeke ng lakda upang ibenta ang bahay na ipinundar mula sa dugo at pawis ko? Hindi po gawa-gawa ang mga katibayan galing sa bangko, ginang. Nakahanda na po ang mapapeles para sa pagpawalang bisa nga aming kasal. At sasampahan ko rin siya ng kasong pagnanakaw kaya mahanda na kayo ng piyansa. Matapos ang mensaheng iyon, wala nang sumagot mula sa kampo ang aking asawa. Nanahimik ang aking biyenan na malamang ay nanginig din sa takot. Naramdaman ko ang isang kakaibang tagumpay. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pagod na unti-unting bumalot sa aking buong katawan. Dinala ako ni Lorna sa kanyang bahay upang doon muna mamalagi. Pinakpahinga niya ako ng husto dahil napansin niyang pilit na namang bumabalik ang pamamagang ng aking mga kasukasuan. Ang matinding pag-iisip at samangang loop ay lason sa aking karamdaman. Alam kong hindi ako maaring manatili sa magulong siyudad na ito kung nais kong gumaling at magilom. Naisip ko ang lumang bahay sa lalawigan na iniwan ng aking ama. Makapal ang mga puno doon. Tahimik, malamig ang hangin, at malayo sa anumang bakas ng nakaraan naming mag-asawa. Kinaumagahan, habang nag-ayos ako ng gadamit para sa aking nakaplanong pag-alis patungo sa probinsya, umuwing masigla si Lorna mula sa kanyang tanggapan. May dala siyang mainit na sabaw at isang balita na tila baganting tadhana na dumating ng napakaaga. Umupo siya sa aking tabi. May malapat na ngiti sa labi at nagniningning ang mamata. Alam mo ba, ang babaeng iyon ay hindi lamang pala asawa mo ang ginagapang, panimula ni Lorna habang tinutulungan akong magbalot. Nakikipagrelasyon din pala ito sa isa sa mga matataas na tagapamahala sa kanilang kumpanya na may asawa na rin. At ang malala, natuklasan ng mismong asawa ng tagapamahala ang kalaswaan nila. Nagwala ang misis sa mismong tanggapan kaninang umaga at sinabunutan ang kabit ng asawa mo sa harap ng maraming tao. Upang iligtas ang sariling pangalan at posisyon, ipinasa ang tagapamahala ang lahat ng sisi sa iyong asawa. Natuklasan din ng nakinaukulan sa kumpanya na ang maibinabayat ng asawa mo sa mga bahay panuluyan ay kinukuha niya mula sa kaban ng kanilang tanggapan sa pamamagitan ng nahuwat na resibo ng pagpupulong na kunwari ay kasama ang mga kliyente. Napanganga ako sa aking narinig. Ang asawa kong labis na ipinagmamalaki ang kanyang magandang posisyon. Ang lalaking laging nakasuot ng plansadong baro at tinitingala ng aming mga kapitbahay, ay tuluyang babagsak dahil sa sarili niyang kahalayan at kasakiman. Sinabi ni Lorna na binigyan ito ang pagpipilian ang kanilang kumpanya. Umalis ng kusa ng walang makukuhang anumang pabuya, o tuluyang makulong dahil sa paglustay ang pondo. Ang kabit naman niya ay mabilis na naglaho na parang bulan ng malamang wala nang mapapakinabangan sa asawa ko. Ngunit hindi pa diyan natatapos ang lahat. Duktong ni Lorna habang dahan-dahang inilalabas ang isang selyadong sobrang kulay kayumanggi mula sa kanyang itim na bag. May nagpadala nito sa tanggapan ko kanina lamang. Galing daw ito sa isa sa mga dating pinakakatiwalaang kasamahan ng asawa mo na hindi na rin masikmura ang mga ginagawa niya. Nang makita ko ito, mas naisip kong hindi lamang hiwalayan at kawalan ng trabaho ang abutin ng hayop na iyon.
Nakatingin lamang ako sa sobrang hawak niya. Ramdam ko ang panlalamig sa aking mga kamay habang nakatitik sa selyong tila nagtatago ang isa pang napakadilim na sikreto mula sa aking nakaraan. Ano ang nilalaman ng selyadong sobrang iyan na maaring maging huling pako sa kabaong ng pagkataong ng aking asawa? Dahan-dahang pinunit ni Lorna ang dulong sobre. Nanginginig ang aking makamay habang hinihintay kung ano ang ilalabas niya mula rito. Isang makapal na bukos ang mapapeles ang tumambat sa amin. Sa unang pahina pa lamang, nakita ko na ang sagisag ang isang malaking kumpanya ng seguro. Isa itong kasulatan ng seguro sa buhay, at nakapangalan ito sa akin. Napakalaking halaga, umaabot ng 5 milyong piso. Ngunit hindi ay nang nakpatindak ng aking mga balahibo. Nang ilipat ni Lorna ang pahina kung saan nakasulat kung sino ang tatanggap ng pera sakaling ako ay bawian ng buhay, nakita ko ang pangalan ng aking asawa at ng kanyang kabit. Kinuha nila ang segurong ito ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Noong nga panahong pabalik-balik ako sa pagamutan dahil sa matinding pag-atake ng aking sakit, may kasama pa itong isang maliit na liham mula sa nagpadala. Ang dating kasamahan ng asawa ko. Nais ko lamang ipaalam sa iyo ang totoo. Basa ni Lorna sa liham na may halong panginginig sa kanyang boses. Ipinagmamalaki palaging asawa mo kapag kami ay nag-inuman na malapit na siyang maging milyonaryo. Sinasadya niyang palitan ng mga mumurahing bitamina ang mga mahaling gamot mo upang hindi ka gumaling at tuluyan ng bumigay ang iyong katawan. Halos maduwal ako sa aking narinig. Napakakapal ng kanyang muha, isang tunay na demonyo. Hindi lamang niya ako niloko at ninakawan, pinapanalangin at ginagawan pa niya nga, paraan upang ako ay mamatay ng maaga para sa pera. Niyakap ako ni Lorna habang humahagulgol ako sa labis na takot at pandidiri. Napagtanto ko na nanirahan pala ako sa isang bubong kasama ng isang halimaw. Kinabukasan, napagpasyahan kong lisanin ang magulong siyudad. Umuwi ako sa aming lumang bahay sa probinsya ng Iloilo. Isang tahanang yari sa kahoy at bato na napapaligiran ng mapuno ng mangga at kawayan. Malayo ito sa ingay at usok ng Maynila, malayo sa mga alaala ng lalaking nagwasak sa aking pagkatao. Sinalubong akong sariwang hangin at nang huning nga maibon. Dito, unci-unci kong pinulot ang ganadurok kong pangarap. Sa unang 2 linggo, puro iyak at pagtulok lamang ang aking ginawa. Minsan ay nagigising ako sa gitna ng gabi na pawis, na naginip na sinasakal ako ng sarili kong asawa. Ngunit pinilit kong bumangon at labanan ang kalungkutan. Nagsimula akong magluto gamit ang mga sariwang gulay mula sa aming malawak na bakuran. Dahil bawal sa akin ang mga pagkaing may maraming asukal at pampaalsa, sumubok akong gumawa ng mga tinapay at kakanin gamit ang mga likas na sangkap at gawgaw na mula sa aming pananim. Ang amoy ng nilulutong pagkain ang naktaboy sa lungkot na bumabalot sa lumang bahay. Napansin kong unti-anting nawawala ang pamamaga ng aking mga kasukasuan. Nakakapaglakat na ako nang walang nararamdamang sakit. Gumagaling na ang aking katawan dahil unti-unti na ring naghihilom ang aking isipan. Isang hapon, habang abala ako sa pagmamasang ng harina sa aming panlabas na kusina, umulan ng napakalakas. Ang tunog ng ulan sa aming lumang yero ay nagdala ng isang kakaibang kapayapaan sa aking dibdib. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabulabog nang makarinig ako ng malakas na katok mula sa aming tarangkahan na gawa sa kahoy. Wala akong inaasahang bisita. Ang aking mamagulang ay nasa kabilang bayan pa. At si Lorna ay abala sa kanyang makaso sa Maynila. Pinunasan ko ang aking makamay at dahan-dahang sumilip sa siwang ng ining bintana. May isang lalaking nakatayo sa labas, nakasuot ng makapal na pantaas, basang-basa sa ulan at mukhang pagod na pagod sa mahabang biyahe. Nang iangat niya ang kanyang muha, nanlaki ang aking mata at halos tumigil ang pagtibok ng aking puso. Sino ang lalaking ito na sumadya pa sa ganitong kaliblip na lugar sa gitna ng bagyo? At ano ang maitim niyang pakay sa akin? Kinabahan ako habang dahan-dahang binubuksan ang aming lumang tarangkahan. Ang hangin ay napakalakas at ang ulan ay tila makarayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit pagkabukas ko, nakita kong hindi ang aking asawa ang nakatayo sa labas, isa siyang estranghero. Matangkat, nakasalamin na puno ng patak nga ulan, at nanginginig dahil sa labis na lamig. Nakasuot siya ng makapal na pantaas ngunit basang-basa na ito. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pang-iistorbo. Nagpakilala siyang Dimas, isang arkitekto na namamahala sa pagpapatayo ng isang malaking bahay bakasyonan hindi kalayuan sa aming lupain. Ayon sa kanya, nasiraan siya ng sasakyan sa kalagitnaan ng matinding ulan at wala siyang mahingan ng tulong. Nakita raw niya ang usok na nakmumula sa aking panlabas na kusina kaya siya naglakas loob na kumatok upang makisilong. Kahit may pag-alinlangan, nanaig ang aking awa. Pinapasok ko siya sa aming maluwag na beranda upang hindi siya tuluyang mabasa.
Binigyan ko siya ng malinis na tuwalya upang makapagpatuyong kanyang buhok at muha. Dahil saktong kakatapos ko lamang magluto, inalok ko siya ng mainit na salabat at mga bagong lutong puto na gawa sa balinghoy at minatamis na bao. Tahimik siyang kumain ngunit maya-maya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Pinuri niya ng labis ang aking inihanda. Sinabi niyang kakaiba ang sarap nito at hindi nakakaumay. Napangiti ako at nagpaliwanag na ginawa ko ang mga iyon gamit ang mga likas na sangkap dahil mahigpit na ipinagbabawal sa aking karamdaman ang mga ordinaryong harina at asukal. Mula sa simpleng pag-usap na iyon tungkol sa pagkain, naging malalim ang aming palitan ng kwento. Napansin ko ang kanyang mata, mainit at puno ng pangunawa. Hindi siya tumingin sa akin ng may panghuhusga o awa, kundi may paggalang. Ikinwento niya na siya ay isa ng biyudo. Pumanaw ang kanyang asawa 3 taon na ang nakakalipas dahil sa isang sakuna sa daan. Ayon sa kanya, noong mapanahong iyon ay muntik na rin siyang sumuko sa buhay, ngunit napagtanto niyang hindi matutuwa ang kanyang namayapang asawa kung sasayangin niya ang kanyang natitirang hininga. Ang masalitang binitawan niya ay tila malamig na tubig na nakpukaw sa aking natutulog na diwa. Tama siya, kung nakayanan niyang ibangon ang kanyang sarili mula sa permanenteng pakawalangan niyang minamahal dahil sa kamatayan, bakit hindi ko makakayanan ang mawalan ng isang asawang hindi naman kailanman naging tapat? Simula ng araw na iyon, naging magkaibigan kami ni Dimas. Madalas siyang dumaan sa aming bahay pagkatapos ang kanyang trabaho upang bumili ang aking nanilutong kakanin na ipinapasalubong niya sa kanyang matauhan. Sa tulong at panghikayat niya, sinimulan kong ibenta ang aking mga masusustansyang pagkain sa mga kalapitbayan at maging sa pamamagitan ng internet. Nakilala ang aking mga produkto, lalo na sa mga taong may makaramdaman ding tulad ko. Bumalik ang sigla ng aking katawan. Wala na ang mga pamamaga at pananakit. Masasabi kong ang sariwang hangin, ang paggawa ng makabuluhang bagay, at ang paglayo sa mga taong nakakasama sa aking isipan ang naging pinakamabisang lunas. Lumipas ang ilang buwan na puno ngang kapayapaan at pagilom. Ngunit isang gabi, tumawag si Lorna at nagdala ngang balitang muling nakpabilis sa tibok ng aking puso. Lumabas na raw ang araw ang huling pagdinig sa hukuman para sa tuluyang pagpapawalang bisa ang aming kasal at sa paghahati ang aming nga ari-arian. Kailangan kong bumalik sa Maynila upang tapusin ang laban. Nang sumapit ang araw ang pagdinig, nagsuot ako ang isang formal at maayos na damit. Wala na ang babaeng mahina at maputla. Hinarap ko ang magulong siyudad ng may tapang at bagong pag-asa. Ngunit pagdating namin ni Lorna sa pasilyo ang hukuman, isang tagpo ang pumigil sa aking pahakbang. May isang lalaking nakaupo sa sulok, gusgusin, payat na payat, at mukhang ilang araw nang walang tulog. Nang iangat niya ang kanyang ulo at magtama ang aming nga paningin, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang maluha. Anong nangyari sa lalaking dating napakataas ng tingin sa kanyang sarili? At ano ang sasabihin niya sa akin sa huling pagkakataong kami ay makaharap? Bumagal ang pag-ikot ng paligid habang nakatitig ako sa lalaking minsang, naging buong mundo ko. Wala na ang kanyang paboritong pabango na madalas niyang ipakmalaki. Pinalitan ito ang amoy ang maasim na pawis at kawalan ang pag-asa. Ang kanyang nga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki at panghahamak, ngayon ay nakikiusap at puno ng luha. Lumuhod siya sa aking harapan sa mismong sahingang malamig na pasilyo ng hukuman. Wala siyang pakialam sa mga taong napapalingon, nagbubulungan, at nakatingin sa aming dalawa. Patawarin mo ako, humahagulgol niyang sabi. Pilit na inaabot ang laylayan ng aking kasuotan ngunit mabilis akong humakbang paatras upang hindi niya ako madikit. Nawala ang lahat sa akin. Tinanggalan ako ang trabaho nang walang anumang natanggap. Tinalikuran ako ang aking sariling mamagulang dahil sa labis na kahihiyan sa aming probinsya. At ang babaeng iyon, nilisan niya ako nang malaman niyang set na ang aking bulsa. Wala na akong pupuntahan. Wala na akong pera. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Tanggapin mo na ako muli. Nagmamakaawa ako, tinitigan ko siya ng matagal. Hinanap ko sa aking puso ang kahit katiting na awa, ngunit wala akong naramdaman kundi isang matinding panlalamig at pakaawa sa sarili ko noon kung bakit ako nagtiis sa ganitong uri ng nilalang. Ganyan ka ba talaga kaganit? Malamig kong tugon. Ang aking boses ay hindi tumataas ngunit sapat upang magiwang ang kanyang natitirang dangal. Nung nasa itaas ka at marami kang hawak na salapi, itinuring mo akong basura. Pinagtawanan ninyo ang aking karamdaman. Pinagplanuhan ninyo ang aking kamatayan para makuha ang pera sa seguro. Tapos ngayong ikaw naman ang nasa ibaba at gumagapang, gusto mong pulutin ko ang mabasak mong piraso. Hindi ako isang pamunas para saluhin at linisin ang nga sarili mong dumi. Bago pa man siya makasagot o makagawa ng panibagong pag-arte. Tinawag na ang aming mga pangalan ng tagapagsalita upang pumasok sa silid ng pagdinig. Pumasok ako at umupo ng tuwid, walang kahit anong kaba sa aking dibdib.
Inilatak ni Lorna ang lahat ng katibayan sa harap ng husgado ng may buong tapang at husay. Ipinakita niya ang mahuwat na kasulatan ng pagbenta ng bahay, ang patunay ng paglima sa aming ipon para sa hinaharap, ang paglilipat ng malaking pondo sa kanyang kabit, at ang pinakamabigat sa lahat, ang lihim niyang pakuha ng seguro sa buhay ko kung saan sila ng kanyang kabit ang makikinabang kung sakaling ako ay mamatay sa aking sakit. Hindi na nakapagsalita ang kanyang abogadong halatang binayaran lamang ng pinakamurang halaga. Walang anumang may pagtanggol sa isang taong ang mismong nga ginawa at sulat ang nagdidiin sa kanya sa putik. Mabilis na nagbabaang pasya ang husgado. Tuluyang pinawalang bisa ang aming kasal. Inutos ang agarang pagbebentang ng aming ari-arian upang may balik sa akin ang buong halaga ng aking perang ninakaw niya, at binigyan siya ng matinding babala tungkol sa mahiwalay na kasong kriminal na maari kong isampalaban sa kanya anumang oras. Nang ihampas ang husgado ang kanyang kahoy na pamalo sa lamesa bilang hudyat ang pagtatapos, parang may isang makapal at kinakalawang na kadena ang tuluyang naputol mula sa aking mga paa. Tapos na, malaya na ako sa wakas. Lumabas akong silit ng may napakagaang pakiramdam, parang nakalutang sa alapaap at nakakahinga ng napakasariwang hangin. Sumunod si Lorna, nakangiti ng malapat at niyakap ako ng mahigpit bilang pagbati sa aking tuluyang paglaya. Sinabi niyang mauna na akong lumabas ng gusali patungo sa sasakyan dahil may kukunin lamang siyang ilang kopya ng mga kasulatan sa loob ng tanggapan. Habang naglalakad ako patungo sa labasan ng hukuman, sikat ng araw ang sumalubong sa aking mukha. Mainit ngunit nagbibigay ng ibayong pag-asa at panibagong simula. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa gilid ng kalsada, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan. Nakasandal doon si Dimas, nakangiti, nakatingin sa akin, at mukhang kanina pa nahihintay. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na tubig sa isang tuyot na lalamunan pagkatapos ng isang napakahabang dikmaan. Tumibok ng mabilis ang aking puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang bagong pag-ibig at kapayapaan na alam kong karapat-dapat para sa akin. Ngunit bago pa man ako makahakbang palapit kay Dimas, nakarinig ako ng isang napakalakas na sigaw mula sa aking likuran, kasunod ang hisang nakakabinging kalabok at pakpreno ang sasakyan, na nakpatili sa taong nasa labas ang hukuman. Nilingon ko ang pinanggalingan ng ingay at nanlamig ang buong katawan ko sa aking nakita. Ano ang ginawa ng aking asawa sa gitna ng kalsada na nagdulot ng ganoong klaseng kaguluhan, at paano nito babaguhin ang sanay tahimik na simula ng aking bagong buhay? Nilingon ko ang pinanggalingan ng ingay at nanlamig ang buong katawan ko sa aking nakita. Sa gitna ng malapat at abalang kalsada, nakabulakta ang lalaking minsang nangakong ibigin ako habang buhay. Sa kanyang labis na pagkalito, kawalan ng pag-asa, at tuluyang pagkasira ng katinuan, tumakbo siya patawid nang hindi tumitingin sa mabilis na daloy ng masasakyan. Isang malaking pampasaherong sasakyan ang hindi nakapagpreno ng maayos at napakalakas na bumangga sa kanyang payat na katawan. Tumalsik siya ng ilang metro bago bumaksak sa mainit na aspalto. Nakagulo ang matao sa paligid. May masumisigaw humihingi ng saklolo, may mahumihingi ng tulong, at may malumapit upang tingnan kung humihinga pa ang biktima. Kusang humakbang ang aking mga paa patungo sa kanya. Isang reaksyon ng isang taong minsan siyang inalagaan. Ngunit bago pa man ako makalapit, mabilis na tumakbo si Dimas papunta sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at tinakpan ang aking mga mata. Huwag mo nang tingnan. Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang tinik ay nanginginig ngunit puno ng pag-ingat. Hindi mo napasanin ang kanyang naging desisyon sa buhay. Naiwan akong nakatayo doon, nakasupsop sa dibdib ni Dimas habang naririnig ang wangwang ng sasakyang magdadala sa kanya sa pagamutan. Kinabukasan, nabalitaan ko na lamang sa pamamagitan ni Lorna na nabuhay ang aking dating asawa. Ngunit ang kaligtasang iyon ay tila isang sumpa na mas masahol pa sa kamatayan. Dahil sa matinding pinsala sa kanyang gulugot, tuluyan siyang nalumpo mula baywang pababa. Hindi na siya makakalakat kailanman. Dahil wala na siyang trabaho, walang ipon, at walang makaibigang gustong tumulong, napilitan ang kanyang mga matatandang magulang na lumuwas mula sa probinsya upang alagaan siya sa isang masikip at mainit na silid sa isang pampublikong pagamutan. Ang lalaking palaging mapakmataas, palaging nakasuot ng magagarbong damit at nanglalait ng mamay karamdaman, ngayon ay nakaratay at nakadepende na lamang sa awa ng iba habang buhay. Ito ang malupit ngunit makatarungang paniningil ng tadhana. Hindi ako dumalaw. Wala na akong nararamdamang galit, ngunit wala na rin akong nararamdamang awa. Tinanggap ko ang nangyari bilang tuluyang pagsasara ng pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Bumalik ako sa aming payapang lalawigan sa Iloilo. Kasama ko si Dimas.
Ang lalaking naging sandigan ko noong nga panahong pakiramdam ko ay nag-isa ako sa mundo. Sa tulong niya, lumago ng husto ang aking munting hanap buhay na paggawa ng masusustansyang kakanin at tinapay. Nakapagpatayo kami ng isang magandang kainan na yari sa kawayan at sawali sa gilid ng kalsada. Araw-araw itong dinadayo ang madayo at manlalakbay na nahahanap ng masarap ngunit malusok na lutuin. Ang sariwang hangin, ang masayang paligid, at ang tunay na pag-ibig ang naging pinakamabisang gamot sa aking karamdaman. Tuluyan nang naglaho ang mapamamaga at kirot sa aking katawan. Lumipas ang 2 taon na puno ng tagumpay at kapayapaan, inalok ako ang kasal ni Dimas. Ginanap ang aming pag-iisang dibdib sa isang simpleng pagtitipon sa tabing dagat, kasama lamang ang aking mamagulang, si Lorna, at ang mataong tunay na nagmamahal sa amin. Nang isalita namin ang aming masumpaan habang papalubok ang araw, alam kong nahanap ko na ang lalaking hindi ako iwan sa oras ng sakit o kalungkutan. Naging napakasagana ng aming pamumuhay. Ang dating babaeng pinakaitan ng pagmamahal at ninakawan ng pangarap ay isa na ngayong matagumpay na may-ari ng isang malagong kalakalan at may isang mapagmahal na pamilya. Akala ko ay tapos na ang lahat ng pagsubok. Natuluyan nang naglaho ang maninong aking nakaraan. Ngunit isang hapon, habang abala ako sa pag-ayos ng aming mapaninda sa kainan, dumating ang isang tagahatid ng sulat. Inabot niya sa akin ang isang makapal na sobrang kulay kayumanggi. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala o anumang palatandaan kung saan ito galing. Nagtaka ako, ngunit dahan-dahan ko itong binuksan. Pagkabukas ko, isang malamig na bagay ang nahulog sa aking palat. Nanlaki ang aking mga mata at halos hindi ako makahinga. Isa itong gintong kwintas. Ang mismong kwintas na binili ko para sa aking dating asawa noong unang taon ng aming pagsasama. Ang kwintas na natuklasan kong ibinigay niya sa kanyang kabit bago pa man kami makahiwalay. Kasama ang kwintas ay isang gusot na piraso ang papel. Nang iladlat ko ang papel, nakita ko ang isang maikling mensahe na isinulat gamit ang nanginginig na kamay, at may mga patak ng natuyong dugo sa gilid nito. Tulungan mo ako. Hinahanap nila ako at papatayin nila ako. Ikaw lang ang alam kong pwede kong lapitan. Nakasulat sa papel. Kumabog ng napakalakas ang aking dibdib at napatingin ako sa labas ng aming tindahan, tila may nagmamasid sa akin mula sa malayo. Bakit nasa akin muli ang kwintas na ito matapos ang napakahabang panahon? At anong panibagong panganib ang hatid ng liham na ito mula sa babaeng sumira ang una kong pamilya?